Pakinggan mo to. Minsan yung pinakamalalaking banta sa calling mo, hindi mukhang masama, mukhang banal, mukhang mabait, mukhang puno ng pagmamahal. Pero sa totoo lang, Lazen, hindi lahat ng mukhang makadiyos galing kay God. Yung iba tinuro lang ng relihiyon, pinakain sa iyo ng takot at guilt. At ngayon, unti-unti ka nilang pinapatay sa loob. Hindi to usapan ng obvious na kasalanan. Mas delikado to, kasi sabotahe na nakatago sa mabubuting salita. May gandang intention, mga linyang tunog spiritual, pekeng kapayapaan. At kung hindi mo makikita tong bitag na to, baka buong buhay mo akala mo sumusunod ka kay Lord, pero matagal ka na palang lumilihis. Kaya simulan na natin. Isa-isa nating bubuksan ang mga trap na to bago pa nila ibaon ng tuluyan ang purpose mo. Trap 1, pagsasamba sa ginhawa. Ito ang totoo. Tinrato mo ng Diyos ang comfort. At ang mas malala, tinawag mo pa siyang peace. Kalokohan, comfort hindi peace. Comfort ay kulungan na unti-unting pumapatay sa'yo. Kaya ka stagnant, kasi tumigil ka na mag-stretch. Tumigil ka magsakripisyo. Tumigil ka lumabas sa safe zone mo. Bakit? Kasi convenient na. I'm in a good place daw. Pero pakinggan mo, good doesn't always mean godly. Sabi ng Diyos, kasumpa-sumpa ang mga kampante sa Zion. Ibig sabihin kung tinawag ka niya para lumaban, pero nagre-relax ka lang sa safety zone mo, nasa bingit ka ng pagkawasak. Si Samson, alam mo kwento? Naging kampante sa kandungan ni Delilah at doon siya pinutol. Hindi dahil hindi siya chosen, kundi dahil tinamad siya magbantay. Kaya tanungin mo sarili mo, comfort ba ang master mo? O si Christ? Kung comfort ang humahawak sa desisyon mo, huwag mo nang itawag na calling yan. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging malambot. Hindi ka tinawag para maging cozy. Tinawag ka niya para buhatin ang krus mo, para mamatay araw-araw sa sarili mo. Comfort nagpapalaki ng tamad. At tamad, siguradong patay ang calling. Kaya kung seryoso ka talaga, durugin mo yung altar ng comfort at tigilan mo na ang pagsamba sa lahat ng bagay na nagpapalambot sa iyo. Trap 2, bulag na loyalty sa dugo. Makinig ka, dahil magkapareho kayo ng apelido. Hindi ibig sabihin kasama sila sa future na binubuo ng Diyos para sa iyo. Marami sa inyo nakatali pa rin sa mga taong matagal nang sinabi ni Lord na layuan nyo. At hindi dahil sa love, kundi dahil sa guilt. Pero pamilya ko sila, lagi mong palusot, habang dahan-dahan nilang sinisipsip ang lakas mo, nilalait ang obedience mo, hinahatak kang palayo sa alignment ng Diyos. Sino bang niloloko mo? Diyos ba nagsabi na unahin ang dugo bago ang pagsunod? Hindi. Tingnan mo si Abraham. Kailangan niyang iwan ang mga kamag-anak niya para makapasok sa pangako. Tingnan mo si Jesus. Diretsong sinabi niya, ang nanay at mga kapatid ko ay yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Gets mo na? Hindi ka traitor kapag naglagay ka ng boundary. Hindi ka masamang anak, kapatid, pinsan, apo, kapag pinili mong protektahan ang langis na binuhos ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng salita, masamang kasama sumisira ng mabuting karakter, kasama dyan pamilya. Kaya isipin mo, kung ang presyo ng peace ninyo ay kapalit ng kapayapaan mo sa Diyos, hindi na yan peace, yan ay tanikala. Mas mabuting kamuhian ka ng tao kaysa itakwil ka ng Diyos dahil bumitaw ka sa Kanya. Trap 3, kapit sa familiar, wasak sa calling. Makinig ka, dahil lang safe pakinggan ang isang boses. Hindi ibig sabihin truth na ang sinasabi nila. Marami sa inyo na stuck kasi nakikinig pa rin kayo sa mga taong matagal nang pinatahimik ni Lord. Hindi ka nila tinutulak paakyat, hindi ka nila cha-challenge, hindi ka nila dinadala sa growth. Hinahayaan ka lang nilang manatili sa pagiging komportable. At bakit ka pa rin kumakapit? Kasi iniisip mo importante sila sa akin. O kaya matagal ko na silang kasama. O kilala ko na sila. Pero tanong, mas importante ba sila kaysa sa direksyon na binigay ni Lord? Mas loyal ka ba sa comfort mo kaysa sa conviction niya? Si Jesus nga hindi lang demonyo ang ni-rebuke. Pati si Peter, tropa niya mismo, sinupalpal niya. Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa akin. Kahit pamilyar ang boses, pwedeng maling espiritu ang dala.
Familiar doesn't mean faithful. At kung yung boses na yan ay humahatak sa'yo palayo sa Diyos, oras na para putulin. Kasi eto ang totoo, hindi ka tinawag para makiblend, tinawag ka para magningning, para maging asin at ilaw. Kaya tigilan mong hayaan na comfort ang magdikta ng direksyon mo, panindigan mo conviction mo. At kung kailangan mong pumili, mas mabuting mawalan ng tao kaysa mawalan ng Diyos. Trap 4, kaduwagan na tinago sa kapayapaan. Akala mo may peace ka, pero ang totoo, umiiwas ka lang sa gulo. Hinalo mo ang katahimikan sa wisdom, ang pag-iwas sa love, ang pagiging passive sa pagiging Christ-like. Pero eto ang katotohanan, ang tunay na peace hindi galing sa pagtakbo sa conflict, galing yan sa pagtayo sa katotohanan. Kaso ikaw, binabawasan mo ang boses mo para hindi sila ma-offend. Pinuputol mo ang conviction mo para hindi mainis ang iba. Akala mo love yan? Hindi. Takot yan na nakamaskara. Si Jesus ba iwas gulo? Hindi. Binuwal niya ang mesa ng mga swapang. Nilantad niya ang hypocrisy ng mga banal. At diretsong sinabi sa mayaman, isuko mo lahat. Peace hindi galing sa pagiging safe. Peace galing sa obedience. Kahit ikapahamak mo pa. Ang palusot mo. Gusto ko lang mag-keep ng peace. Pero tanong, kaninong peace? Peace ba nila o peace ni God? Kung ang peace mo depende sa pananahimik habang dapat nagsasalita ang truth, hindi peace yan. Compromise yan. Sabi ng Diyos, kasumpa-sumpa ang lahat na pinupuri ng tao. Kung lahat puro good words para sa'yo, malamang wala ka ng inupakang kasinungalingan. Hindi ka tinawag para maging likable. Tinawag ka para maging light. At ang ilaw, hindi nakikiblend, nag-i-expose. Trap 5, toxic loyalty. Loyalty ay malakas na trait, pero kapag naging tanikala na, hindi na loyalty yan. Kaya marami sa inyo tawag nyo loyalty, pero ang totoo, takot ka lang bumitaw. Kaya ayon, stuck ka sa sirang cycle. Tiniis mo na ang disrespect, kapit pa rin sa pattern na matagal nang sinabi ni Lord na iwanan mo. At ang palusot mo, loyal lang ako. Pero eto ang brutal truth. Loyalty na walang discernment ay bitag. At minsan mas delikado pa ang manatili kesa umalis. Akala mo betrayal ang paglayo, pero naisip mo ba baka mas betrayal ang pananatili? Kasi kung yung loyalty mo ang sumisira sa peace mo, kumakain sa purpose mo, at umaagaw sa obedience mo kay Lord, hindi ka loyal. Bihag ka. Si Jesus nga mismo umaalis kapag walang honor. Sabi niya, kung ayaw kanilang tanggapin o pakinggan, iwanan mo sila at ipagpag ang alikabok sa paa mo. Hindi siya naghabol, hindi siya nakipagpumilit, lumakad siya palayo. Kaya tanong, kung mismong si Jesus hindi nanghabol, bakit ikaw kapit na kapit sa mga taong lantaran ng tinatanggihan ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Loyalty sa tao hindi dapat mas mataas kaysa loyalty mo sa Diyos. Kung hindi, hindi ka tapat. Idolater ka. Trap 6, martyr sa ministry, bulok sa bahay. Tinuro sa'yo na magbigay. Maglingkod, magbuhos hanggang wala na, mamatay sa sarili. Pero eto ang problema. Sa proseso, namamatay ka na sa maling lugar. Nasa church ka halos gabi-gabi. Pero yung asawa mo hindi na makita kung mahalaga pa siya. Yung mga anak mo naghihintay na lang sa wala. At yung tahanan mo, unti-unti nang bumabagsak. Nakaka-reach out ka ng strangers, pero binabaliwala mo ang unang ministry na binigay ni Lord sa'yo, ang pamilya mo. At linawin natin, yan hindi spiritual, yan ay disorder. Sabi ng salita, kung hindi kayang i-provide ng isang tao ang pangangailangan ng sariling pamilya, lalo na ng kanyang tahanan, itinakwil na niya ang pananampalataya at mas masahol pa siya sa hindi mananampalataya. Hayaan mong lumubog yan sa isip mo. Kasi ang tawag mo sacrifice, pero ang tawag ng Diyos, neglect. Si Jesus nga nagpahinga. Si Jesus umatras din para magdasal sa Ama. Si Jesus hindi rin lahat ng tao pinagaling. Kasi siya ang tagapagligtas. Ikaw hindi. Ikaw ay vessel lang. Kaya kung yung ministry mo ginugutom ang pamilya mo habang pinapakain mo ang lahat, hindi yan obedience. Imbalance yan.
Kaya tigilan mo na ang pag-akyat sa altar na hindi ka naman pinapapunta ng Diyos. Maglingkod kung saan kanya pinadala, pero huwag mong isakripisyo ang mismong binigay niya para protektahan. Trap 7, Messiah Complex. Pakinggan mo, hindi ikaw ang healer, hindi ikaw ang deliverer, at lalong hindi ikaw ang Holy Spirit. Pero eto ang ginawa mo. Ikaw na ngayon ang may trabaho na ayusin ang lahat. Ikaw na ang kumakarga ng bigat na hindi naman pinapasan sa iyo ng Diyos. Kaya ngayon drained ka na, pagod. At ang mas malala, galit ka pa kay Lord sa bigat na hindi naman niya binigay sa iyo. Tawag mo love, pero sa totoo lang, control yan. Tinawag mong compassion pero ang totoo disobedience. Kasi paulit-ulit kang pumapasok sa eksena kahit mismong Diyos na ang bumabasag sa kanila. Inaalis mo sila sa apoy na dapat mag-produce ng repentance. Ikaw mismo ang humaharang sa proseso ng Diyos. Sabi ng salita, bawat isa dapat pasanin ang sarili niyang load. Hindi sa iyo, hindi sa iba, sarili nila. Si Jesus nga hinayaan ng mayamang binata na lumayo. Hindi siya nakiusap, hindi siya humabol. Sinunod niya ang Ama at nag-move on. Kaya bakit ikaw parang ikaw ang tagapagligtas? Bakit ikaw ang humahabol sa mga taong ayaw naman talagang magbago? Hindi mo sila natutulungan. Nakakasagabal ka lang. Kasi tandaan mo, ikaw ay vessel, hindi source. Ikaw nagtatanim ng binhi, pero si Lord ang tagapagligtas, hindi ikaw. Trap 8, pagmamahal na walang boundary, abuso. Tinuro sa iyo na ang love daw ay manatili. Magtiis, kaya mong lunukin lahat kahit ano pa ang presyo. Kaya ngayon, hinahayaan mong bastusin ka, manipulahin ka, sipsipin lahat ng lakas mo. At ang tawag mo pa diyan, grace. Calicoan, hindi yan grace. Yan ay pagkaalipin na may ngiti. Ang totoong love, hindi bulag na submission. Hindi fake na pagtitiis. Tunay na love ay may clarity sa katotohanan. Sabi ng salita, ang pagmamahal dapat totoo, kamuhian ang masama, kapit sa mabuti. Kaya kung ang love mo walang linya, wala ring boundary, ibig sabihin binigyan mo sila ng lisensya para abusuhin ka. Si Jesus mismo nagmahal ng malalim, pero hindi siya nag-tolerate ng kasalanan para lang manatili ang tao sa tabi niya. He corrected, he confronted, at kung kailangan lumakad siya palayo. At dapat ganun ka rin. Kung ang version ng love mo ginagawa kang tahimik, ubos, at palayo sa alignment ng Diyos, hindi yan love. Yan dysfunction na binalutan lang ng spiritual na salita. Boundaries, hindi rebellion. Wisdom yan. Hindi para itulak ang tao palayo, kundi para protektahan kung anong binigay ng Diyos sa'yo. Trap 9, takot mapag-isa. Akala mo nakakalimutan ka na iniiwan ka, na napag-iiwanan ka. Pero paano kung hindi abandonment yan, kundi separation? Hindi ka tinatakwil, inaangat ka. Matagal ka nang nagdadasal para sa purpose. Sumagot si Lord, pero ang sagot niya, katahimikan. Kaya ngayon nagdududa ka na. Pero eto ang katotohanan. Ang mga bagay na gagamitin ng Diyos, tinatago muna niya. Si Moses iniwan sa disyerto. Si David nag-isa sa pastulan. Si Jesus dinala sa ilang. Hindi parusa yan. Paghahanda yan. Sabi ng salita, pumasok ka sa silid mo, isara ang pinto at manalangin sa Ama na hindi nakikita at siya ang gagantimpala sa iyo. Kasi ito ang reality. Hindi gumagawa ang Diyos ng warrior sa gitna ng crowd. Ginagawa niya sa secret place. Kaya tigilan mo na ang pagtakbo sa katahimikan at huwag mong tawaging failure ang pagiging mag-isa. Hindi ka iniiwan. Inaangat ka. Hindi ka naiwan sa labas. Tinatawag ka paakyat. Mukha silang banal, pero sila mismo ang pumapatay sa calling mo. Kaya putulin mo, protektahan mo ang binigay ni Lord, at tigilan mong tawaging devotion ng dysfunction. Tanong, gusto mo bang magmukhang mabait sa tao o manatiling tapat sa Diyos? Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sariliin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.